Kapag kasi bumalik na sila sa opisina niya ay araw-araw na itong uuwi sa mga kapatid nito kaya nagtataka siya ngayon kung bakit tila ayaw na nitong umalis dito sa bahay niya. Tinatawagan ko naman po sila, lagi, tapos nagpapadala din po ako madalas sa kanila. Ayoko lang po talaga magtrabaho sa opisina niyo dahil marami masasamang tao doon. Pagkatapos nitong ayusin ang kamay niya ay yung mga papeles naman niya inayos nito. Habang nasa trabaho po kayo, magpapakabait lang po ako dito, sir. Asahan niyo po na walang gagawing masama. Si Mirasol Hope, habang wala po kayo. Nagpa-cute pa ito sa kanya. Sige na po, pumayag na po kayo. Gigising po ako na maaga araw-araw para lang ipagluto po kayo ng babaunin niyo. Nang sa ganoon po hindi kayo magutom sa trabaho. Mamaya na tayo mag-usap. Sa halip ay wika niya. Lumabas ka na muna dahil maliligo na ako. Sumanyas ito na pumasok na raw siya sa banyo. Aligo na po kayo. Huwag po kayo mag-alala. Say po kayo sa akin. Mangkukulam lang po ako pero hindi po ako manyakis. Okay? Habang nasa loob siya ng banyo ay pinapakaramdaman niya ito. Baka kasi pati personal na gamit niya ay hinahalungkat na pala nito. Wala pa isang oras ay tapos na siyang maligo. Paglabas niya ng banyo ay dahan-dahan siyang humahakbang patungo sa closet niya para kumuha ng isusuot. Nang magawi ang paningin niya sa kama niya ay nalaki ang mga mata niya nang makita niyang nakahiga doon si Mirasol. Sisitahin niya sana ito pero bago iyon ay kailangan niya muna magbihis bago niya ito harapin. Handa na sana siya napagalitan nito pero agad din siyang napahinto na makita niya na nakapikit ang mga mata nito. Why did she sleep in his room? Nakatulog ba ito dahil sa pagod o sinadya nitong matulog dito sa kwarto niya? Ibinalot pa nito ang katawan nito gamit ang kumot niya. Kung nagkataon na masama ugali niya ay baka inihagis niya ito sa bintana habang tulog ito. Balak niya pa namang mag-relax. Paano siya magre-relax kung inunahan na siya namang kukulam na ito sa kama niya? Alangan naman na tumabi siya dito. Para bigyan ng privacy ang mangkukulam ay siya na nag-adjust. Maingat siya lumabas ng kwarto niya dahil baka magising ito. Sa sala siya dumiretso at doon na rin siya humiga. Mula sa kusina ay may naririnig siyang kumakanta na alam niyang si Santillan dahil ang tono nito ay parang namamaalam na. Dude, nakita mo ba si Mirasol? Tanong nito nang maligaw ito sa sala kung saan siya nakahiga. Bakit mo siya hinahanap? Salip na sagutin nito ay tinanong niya ito pabalik. Babayaran ko kasi siya. Umalis lang ako kanina para mag-withdraw tapos pagbalik ko dito hindi ko na siya makita. Nakita mo ba siya? Nag-resign siya kanina. Pagsisinungaling niya. May peace of mind kasi siya kapag hindi magkasama ang dalawa kaya hindi niya sasabihin kung nasa namang kukulam kahit alam niya. Ano? Bakit? Paano? Sunod-sunod itong tanong na akala mo'y iniwan ng taong minamahal base sa reaksyon nito. Hindi na raw niya kayang tumira dito dahil lagi mo siyang hinuhututan. Hindi ko siya hinuhututan, dude. Inuutangan lang. Pagtutuwid nito sa sinabi niya. Ganoon na rin iyon. Alam mo na kasing gipit yung tao, madalas mo pang inuutangan. Kaya nga magbabayad na ako ngayon eh. Huli na Santillan. Huli na. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Tanong nito. Halata sa mukha nito na gusto nitong makita si Mirasol. Hindi kaya may pagtingin ang gagong ito sa secretary niya? Sasadyain ko na lang siya sa bahay niya dahil kawawa naman si Mirasol. Alam ko kasi na wala ng pera yun eh. Sa ilalim ng tulay siya nakatira kasama ng mga kapatid niya. Imporma niya. Sa ilalim ng tulay? Saan tulay? At anong lugar? Yun ang hindi ko alam. Kung desidido ka talaga na mahanap siya, isa-isayin mo ang tulay dito sa Pilipinas at siguradong makikita mo siya. Nanlumo ito pero saglit lang. Maya-maya pa'y umalis ito sa harapan niya at pumunta sa kung saan. Mukhang si Mirasol na lang ang asikasuhin ng gago niyang kaibigan. Akala mo greatest love nito si Mirasol kung umakto. Saan ka pupunta? Tanong niya na makita itong may sukbit na bag at bit-bit na traveling bag. Uwi ka na ba sa inyo? Hahanapin ko si Mirasol, dude. Ingat ka. Tinatamad niyang sabi. Good luck sa'yo. Imbes na humakbang na palabas ay pumunta ito sa harap niya at umupo sa pang-isahang sopa. Pati ka pa umaalis. Umalis ka na para matahimik ng buhay ko. Dude, di mo ba ako sasamahan? Hindi. Mabilis niyang sagot. Ba't naman kita sasamahan? Sama talaga ng ugali mo. Di ka nagwapo, saksakan ka pa ng sama. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Wika niya habang prenteng nakahiga. Sige na, umalis ka na. Gamitin mo yung utak mo para hindi ka madiskrasya sa daan. Kahit bobo ka, ipagdadasal pa rin kita na sana makabalik ka pa ng buhay. Salamat ah. Salamat.
Sarkastiko nitong sabi at tumayo na para hanapin si Mirasol. Sir Mateo! Bago pa man lumabas ng pinto ang kaibigan niya ay tinawag ito ni Hope. Kaya ang pagtangkang pag-alis nito ay mukhang mauudlot. Saan ka pupunta? Aalis ka na ba? Akala ko ba pagbalik mo babayaran mo na ako? Magbayad ka naman na, please lang. Ultimo pambili ng napkin, wala na ako eh. Ibinaba ni Santelia ng mga bitbit nitong gamit at patakbong nilapitan si Mirasol habang nakangiti. Saan ka ba galing? Kanina pa kaya kita hinahanap? Doon ako galing sa kwarto ni Sir Kevin. Mabilis na napatingin sa kanya sa Mateo habang masama ang tingin nito nang banggitin ni Mirasol ang pangalan niya, pero hindi siya natatakot dito. Sa halip ay tinapatan niya ang masamang tingin nito. Hindi naman ito nakatagal sa pakikipagtitigan sa kanya dahil ibinaling ulit nito ang atensyon kay Mirasol. Anong ginawa mo sa kwarto ni Kevin? Natulog. Napagod po kasi ako eh. Ibinalik na naman ito ang tingin sa kanya na para bang may ginawa siyang masama kaya naman binato niya ito ng throw pillow. Yun nga lang, hindi naman ito inabot dahil nakahiga siya kaya wala siyang puwersa. Napagod ka? Ba't ka napagod? Usisa nito kay Mirasol. Kasi may Pinutol ni Mateo ang pagsasalita nito. Grabe kung makareact ang tanga. Ano? Ba't ka pumayag? Masakit ba? Medyo. Kaya nga ako nakatulog dahil ang sakit ng buong katawan ko eh. Napaupo siya mula sa pagkakahiga dahil sa itinatakbo ng usapan ng mga ito. Ano ba sinasabi ng mga baliw na to? Sobrang sakit ba? Mirasol? Oo eh. Kaya nga po ako nakatulog eh. Pambihira ka. Bakit ganoon? Sa pagkakataong ito'y tumayo na siya at pinulot ang throw pillow bago lumapit sa dalawa. Pagdating niya sa kinaroroonan ni Santillan ay pinaghahampas niya ang ulo nito. Yung utak mo talaga walang laman. Wika niya. Ano bang iniisip mo? Naman niya ka sa kung tao? Dude, ano bang ginawa mo? Ba't naging ganyan ka na? Bakit sinamantala mo ang kahinaan niya? Mukha ba siyang mahina ha? Isa pa, malabong pagsamantalahan ko yung babaeng yan. Alam mo bang siya ang pumasok sa kwarto ko ha? Alam mo ba yun ha? Pero Sol, ba't ka naman pumasok sa kwarto niya? Alam mo bang delikado ito pagdating sa kama? Tinuro pa siya nito. Walang patawad itong sa Alonzo kahit na umaaray ka na, hindi ka pa rin ito titigilan. Ito ang klase ng tao na kung titignan mo yung normal lang, pero nagiging tigre sa kama. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo na huwag ka na ulit papasok sa kwarto niya. Malunganag ba? Hindi niya alam kung nakikinig si Mirasol sa kaibigan niya. Nakatitig kasi ito sa kanya na para bang kinakabisado nito ang mukha niya. Pananagutan naman ako ni Sir Kevin kapag ginalaw niya ako eh. Sabi nito habang matamis na nakangiti sa kanya dahilan para taasan niya ito ng kilay. Kung siya lang din naman ang sisira sa puri ko, ayos lang. Hindi naman kasi ako lugi sa kanya eh. Diba sir? Over his dead body. Kung sakali mga ngailangan man siya, hindi niya ito istorbohin kahit mamatay pa siya sa sakit. Sir, tara na po. Nagluto po ako ng sopas. Kain na po tayo habang mainit pa. Ayon ito sa kanya kaya tumayo na siya. Pagdating nila sa pagkainan ay napansin niya na lihim itong umingiti. Iniisip niya tuloy na baka may inilagay ito sa sopas na nakahain sa lamesa. Gusto niyo po bang sandukan ko pa kayo, sir? Umiling siya. Hindi na, dahil kaya ko na. Okay po. Saad nito habang malapad na nakangiti. Kain lang po ng kain. Ipagluluto ko pa po kayo kapag gusto niyo pa. Kunti lang kinuha niya dahil wala siyang tiwala dito. Sa buong durasyon ay nakatitig lang siya sa mukha nito. Bakit po titig na titig kayo sa akin? Tanong nito nang hindi tumitingin sa kanya. May dumi po ba ako sa mukha? Sa pagkakataong ito'y tumingin na ito sa kanya. Wala naman. Huwag niyo sabihin na nagagandahan na po kayo sa akin ngayon. Gusto ko lang itanong kung ano isinahog mo dito sa sopas. Palusot niya. Giniling na baboy po ang sinahog ko dyan, sir. Ah, kaya pala masarap. Kunway saan niya pero ang totoo ay hindi pa siya sumusubo kahit isa. Masarap po talaga iyan, sir. Alam niyo po ba kung bakit? Bakit? Dahil may kasama pong pagmamahal iyan. Lahat po kasi ng ginagawa ko ay sinasamahan ko ng pagmamahal. Nakangiti nitong sabi. Lagi na lang ito nakangiti sa tuwing tumitingin ito sa kanya. Umaapaw po sa pagmamahal itong puso ko. Sa maniwala po kayo sa hindi. Alam kong hindi ako kagandahan sa paningin niyo pero kahit ganoon ay busilak naman po ang puso ko. Kumain ka na dahil may pupuntahan tayong dalawa. Biglang sabi niya.
Simula ngayon hindi niya ito ihiwalay sa tabi niya para malaman niya kung ano ba talaga ang pinanggagalingan ng lakas nito. Iniisip niya na baka galing ang lakas nito sa suot nitong singsing, sa kwintas o baka naman sa hikaw nito. Sir, medyo marupok po ako kaya wag niyo po sana akong titigan palagi. Sa tuwing ginagawa niyo po kasi iyan, naapektuhan ang pagkatao ko eh. Sigurado naman kasi ako na kapag nahulog ako sa inyo, hindi niyo naman ako sasaluhin eh. Ang dami mong alam eh, no? Kung makapagsalita ka, parang patay na patay ka sa akin. Imbes na mahiya ka sa akin, parang ako tong nahihiya sa mga sinasabi mo eh. Siguro, tatanggapin ko na lang na hindi talaga ako kamahal-mahal. Bulalas nito. Ang hirap talagang maging pangit. Ay, nakakapanghina. Kung kanina'y magana itong kumain, ngayon naman ay parang nawala na ito ng gana. Wala naman taong pangit. Kunway sabi niya, hindi naman porke pangit ka ay wala na magmamahal sa'yo. Yung ibang lalaki kasi ay hindi naman talaga tumitingin sa panlabas na anyo. Kaya malaki ang pag-asa mo na makahanap na lalaking makakasama mo habang buhay. Dahil sa sinabi niya, nakita niyang halos mapunit ang labi nito sa lapad ng pagkakangiti. Tama po kayo dyan, sir. Sang-ayon nito sa sinabi niya. Pero mas maganda sana yung mamahalin ka rin ang taong mahal mo para may happy ending ka agad. Ako po kasi, ako yung tipo ng tao na naniniwala sa mga fairy tales, sir. Umaasa po ako na may happy ending ang buhay pag-ibig ko. Kagaya ng amang at inang ko. Magiging mabuti po akong ina at may bahay sa magiging asawa at mga anak ko sa hinaharap. Magdasal ka na magdasal para matupad yung pangarap mo. Payo niya rito. Marami ang magmamahal sa iyo lalo na kapag iniwanan mo ang pagiging mangkukulam mo. Sa tingin niyo po ba may magmamahal sa akin kapag hindi na ako mangkukulam? Tanong nito. I think so. May pag-asa po ba na mahalin niyo ako kung sakaling hindi na ako mangkukulam? Napatikim siya. Halatang hinihintay nito ang isasagot niya. Siguro. Yan po ang pinakamasarap na narinig ko sa buong buhay ko. Wika nito. Pagkatapos natin kumain, umakyat na po tayo sa library niyo. Bakit? Anong gagawin mo doon? Takang tanong niya. Eh di magtatrabaho po. Alam ko kasi na nagtatrabaho kayo mag-isa doon kapag naglalaro kami ni Sir Mateo eh. Pasensya na po kayo kung hindi ko nagagampan ng madalas sa pagiging secretary ko. Pero ngayon, at sa mga susunod na araw, ay babawi po talaga ako sa inyo. Seryoso nitong sabi. Hindi naman niya hinihiling na bumawi ito. Sapat na sa kanya na tumigil ito sa kauhugot nito. Dalian niyo na po para maaga po tayo matapos sa mga gagawin natin. Sige. Binilisan na nito ang pagkain nito at iniligpit na rin ito ang mga ginamit nito samantalang siya'y nakasunod lang ang mga mata sa bawat kilos nito. Dalian niyo na po para mailigpit ko na rin yung kinainan niyo. Ako na maghuhugas nito. Mauna ka na sa library. Susunod na ako sa'yo. Sige po. Magalang nitong sagot. Pag alis nito ay saka siya nakakain ng maayos. Kahit anong lutuin nito ay talaga nabibigyan nito ng hustisya dahil masarap itong magluto. Iyon ang kaisa-isang katangian na nagustuhan niya kay Mirasol. Mirasol is wife material. Indeed, sigurado siya na magiging mabuti itong ina at asawa dahil marunong ito sa mga gawaing bahay. Anong iniisip mo? Ba't kumingiti ka mag-isa? Hindi niya namalaya na nasa harapan na pala niya ang kaibigan niyang si Santillan. Malala ka na. Huwag mo sabihin sa akin na si Mirasol ang iniisip mo kaya kang umingiti. Umupo ito sa harapan niya at nag-umpisa na rin kumain ng sopas. Masarap talaga magluto ng sekretary mo, no? Alam mo, para siyang girl version ni Valdez. Sa totoo lang, yung mga kagaya ni Mirasol ang masarap makasama sa buhay dahil siguradong aalagaan ka niyan. Yung iba kasi, sa kama lang magaling pero pagdating sa gawaing bahay ay walang mga alam. So, ayos lang sa'yo na magkukulam si Mirasol basta magaling siya sa gawaing bahay? Oo naman. Mabilis nitong sagot. Hindi naman kasi ako kukulamin noon kapag hindi ako gumawa ng masama eh. Para sa akin, mas mahalaga yung abilidad niya kaysa sa itsura niya at katauhan niya. Aanin ko yung magandang babae kung wala namang alam. Doon ako sa mangkukulam na maalaga. Mabait at higit sa lahat ay kayang sabayan ang trip ko sa buhay. May point ang kaibigan niya pero mas okay pa rin kung hindi sana ito mangkukulam. Kasi kung sakaling siya lalaki makakasama ni Mirasol sa buhay, ay siguradong segundo siyang kakabahan. Siyempre iisipin niya lagi ang kaligtasan nito dahil alam niya na hindi lahat ng tao ay kayang intindihin ang pagkatao nito. Kung sakaling may makadiskubre na isa itong mangkukulam. Kapag nasaktan nito ay siguradong masasaktan din siya kaya hindi niya pinapangarap na makasama ito sa buhay dahil baka hindi umabot sa 40 ang edad niya. Napailing siya sabay buntong hininga. Nababaliw na talaga siya.
Hugasan mo yung kinainan mo Wika niya bago siya tumayo. Isabay mo na lang din pala yung kinainan ko dahil magtatrabaho na ako. Ang tamad mo no? Iisang piraso tapos hindi mo pa mahugasan? Dude, ang sakit ng panga ko kaya bawal muna ako magkikilos ngayon. Hindi naman yung panga mo ang gagamitin mo sa paghuhugas Wala ka na kasi ibang ginawa kung hindi ang maghanap ng sakit ng katawan. Sa susunod buwas-buwasan mo yung kayabangan mo Yung kayabangan mo sabayan mo ng gawa para hindi ka napapahiya. Paano pa kaya kung ako ang nakalaban mo? E di patay ka na dahil baka natanggal na yung itlog mo sa kakapitik ko. Sige na dude, umalis ka na. Huhugasan ko na yung kinainan mo. Dapat lang. Wala ka namang gagawin kaya hugasan mo na to dahil nagtatrabaho na ako. Oo na. Pag-akit niya sa library ay may naabutan siyang babae na nakatalikod mula sa kinatatayuan niya kaya umigkas ang kilay niya. Who the hell is she? Pasimple niya dinukot ang cellphone niya para tawagan si Santillan dahil kung hahakbang siya, paalis ay siguradong mapapansin siya nito. Hindi pa man niya napipindot ang cellphone niya nang bigla itong humarap habang nakangiti. Sir Kevin, nilinis ko po muna itong library niyo kasi marumi na po. Hindi po kasi tayo makakapagtrabaho na maayos kung marumi itong lugar na pagtatrabahuhan natin. Mirasol? Is that you? Opo. Bakit po? No, you're not. Where's my secretary? The girl in front of her was damn beautiful and flawless. She has long curly hair with a chocolate brown color at nakasuot ito na maikling short na hindi man lang umabot sa hita nito. Ako po talaga ito. Ano? Bakit? Paano? Magtrabaho na po tayo? Ano po bang gagawin natin? Iginiya siya nito paupo sa swivel chair niya. Paano nangyari na nagkaganito si Mirasol? Dahil pa nito ang nagpa-makeover dahil ibang-iba na talagang itsura nito ngayon kumpara kanina bago niya ito inutusan na mauna na dito sa library niya. Kung noon ay amoy pawis ito lagi, ngayon naman ay sobrang bango na nito. Habang binubuksan niya ang laptop niya ay umupo ito sa upuan na nasa harap ng desk niya. Yan ba ang totoo mong itsura talaga? Opo. Nakipagkasundo ka ba sa demonyo kaya bigla kang gumanda? Grabe naman kayo, ang sakit nyo naman magsalita. Hindi ba pwedeng nag-ayos lang ako para maging bagay tayo? Sabi niyo kasi kanina ay may pag-asa ako sa inyo kapag gumanda ako. Ang tanong, may pag-asa na po ba ako? Pwede ka na matulog. Ako na bahala dito. Pag-iiba niya ng usapan dahil nag-uumpisa na siyang mailang sa presensya nito. Yung titig kasi nito ay nakakatunaw tapos yung suot nitong damit ay kita na niya ang cleavage nito. Matutulog na naman? Puro tulog na lang po bang gagawin ko? Ayaw mo ba? Ako nga gustong-gusto ko matulog pero hindi ako makatulog Parang mas gusto niya pa yung dati nitong katauhan kaysa sa ngayon. Parang hindi naman totoo yung sinabi niyo na kapag gumanda ako may pag-asa na ako sa inyo. Sana pala hindi na lang ako uminom ng beauty potion. Kung alam ko lang na walang epekto sa inyo ang pagpapaganda ko. Dismayado nitong sabi at pagkatapos ay nangalumbaba sa harapan niya. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo para makapagpahinga ka dahil alam kong pagod ka sa pagluluto kanina. Okay. Baliwala itong tumayo at padabog na naglakad palabas mula sa library niya at doon lang siya nakahinga ng maluwag. Ano kaya magiging reaksyon ni Santillan kapag nakita nito ang bagong itsura ni Mirasol? Mag-iiba kaya ang tingin nito sa babae? Kanina pa nakaalis si Mirasol pero hanggang ngayon ay wala pa siyang naumpisahan trabaho dahil hanggang ngayon ay iniisip niya pa rin ang biglang pagbabago ng itsura nito. Hindi ako makatulog sa kwarto ko. Nakabusangot itong sabi nang bumalik ito habang may daladala itong dalawang unan. Maya-maya pa humiga ito sa mahabang sofa habang nakataas ang mga paa nito. Halatang pinapakita nito sa kanya ang mahaba at mapuputi nitong hita. Kaya ang ginawa niya itinutok na niya ang mga mata niya sa laptop at nagkunwari na walang babaeng nakahiga sa bandang gilid niya. Sir Kevin, gusto ko mamasyal bukas. Pwede ba tayong mamasyal bukas? Busy ako kaya hindi pwede. Sa susunod na araw kaya? May importante ako pupuntahan sa susunod na araw. Sa susunod na linggo na lang. Wala akong pahinga kaya wala akong oras mamasyal. Sagot niya habang nagtitipa sa laptop niya. Kapag may free time ako next year, ay saka na lang tayo mamasyal. Next year pa? Ang tagal naman. Kung ganoon ako na lang mamamasyal, mag-isa. Di kaya iyayain ko si Sir Mateo para may kasama ako. Wala ka na ibang bukang bibig kung hindi ang mamasyal. Puro na lang pagpapaligay ang nasa isip mo. Nang matawa ito ng malakas ay lihim niya itong pinagmasdan. Kitang-kita niya ang mga mapuputi at pantay nitong ngipin na nakakaakit. Hindi kagaya noon na halos masuka siya kapag ngumingiti ito.
Hindi ko pa nga nararanasan kung paano lumigaya eh. Liligaya lang ako kapag naging tayo na. Alam niyo po ba yung kanta na, ikaw at ako? Kapag naririnig ko po yun, ay tayong dalawang iniisip ko. Nang bumangon nito ay inialis na niya ang mga mata niya sa kabuuan nito. Sir Kevin? What? Ilan na po pala naging girlfriend mo? Hindi ko na mabilang. Ayos lang yan. Pass naman na sila. Kasi ako na ang future nyo eh. Ewan ko ba sa inyo? Wife material naman ako pero ayaw na ayaw nyo sa akin. Gumanda na nga ako at lahat-lahat ayaw nyo pa rin. Alam mong ingay mo. Masungit niyang sabi kunwari. Gusto niya ipakita na hindi siya apektado sa ganda nito dahil ayaw niyang isipin ito na sa panlabas na anyo siya tumitingin. Kung hihiga ka lang din naman dito, mas mabuti pang doon ka dala sa kwarto mo humiga dahil hindi ako makapag-concentrate sa ginagawa ko. Dahil kung ano-ano yung sinasabi mo. Dito lang po ako para may kasama kayo. Ay, pakiramdam ko mag-asawa tayo dahil kayo nagtatrabaho habang ako nagpapahinga lang at nanonood. Ano po bang gusto niyo itawag ko sa inyo? Honey? Love? Baby o sweetheart? Nang tingnan niya ito ng masama ay tinakpan nito ang bibig nito at baliwalang tumayo. Ang akala niya ilalabas na ito pero hindi pa pala dahil kinuha nito ang feather duster sa tabi at inikot nito ang library niya. Baby ko, dito lang ako ah. Sigaw nito. Kapag na-miss mo ako, tawagin mo lang ako at darating kagad ako dyan sa harapan mo. I hurt you. Dude, ba't nangingitim yung gilid ng mga mata mo? Nag-aadik ka ba? Hanggang ngayon kasi hindi pa siya nakakatulog dahil sa kakulitan ni Mirasol. Sa katunayan nga niya na iniwan niya ito sa library niya habang natutulog. Nakatulugan kasi nito ang pangulit sa kanya. At dahil napakaikli ng suot nitong short ay pumunta pa siya sa kwarto niya para laikuha ito ng kumot para matakpan ang balat nito. Pwede mo ba akong ipagtimpla ng kape? Inaantok niyang pakiusap dito. Huwag mo masyadong tapangan para makatulog agad ako. Kung kailan naman hirap akong kumilos saka ka pa uutos ng uutos. Pabagsak nitong inalapag sa harapan niya yung kape na ipinatitimpla niya rito. Kaya naman, sinimsim niya agad iyon. Napangiwi siya dahil sobrang pait ng pagkakatimpla nito. Ang pait naman ito. Hindi mo ba ito nilagyan ng asukal? Lalagyan ba? Wala ka naman kasi sinabi. Kinuha ulit nito ang tasa niya at nalagyan ito ng asukal. Oh, ito na. Nalagyan ko na yan ng asukal. Langya ano to? Ba't sobrang tabis naman yata? Hindi ka ba marunong magtimpla ng kape? Akin na nga yan. Ikaw na nga lang magtimpla para sa sarili mo. Kita mo na kasi nag-iisip yung tao, panay naman ang utos mo. Nakabusangot itong sabi kaya naman napilitan siyang ipagtimpla ang sarili niya dahil nag-iisip kuno ito. Sa madaling salita, nag-iisip na naman ito na ikadidisgrasya nito. Good morning! Bati ni Mirasol sa kanilang dalawa ni Santillan at pagkatapos ay lumapit ito sa kanya. Ako na po magtitimpla ng kape niyo dahil trabaho ko to. Ako na. Ako na po, sir. At dahil bumabangga ang dibdib nito sa braso niya ay nagmamadali siyang umalis at bumalik na lang siya sa dating pwesto niya kanina. Ipinabayan na lang niya dito ang pagtitimpla ng kape para walang gulo. Dude, ano nangyari sa kanya? Bulong ni Santillan na lumipat pa ng upuan at umupo sa tabi niya. Bakit parang blooming siya ngayon? Daniligan mo ba siya kagabi? Gusto mong dagdagan ko yung pasamo sa muka? Baka gusto mong diligan ko ng suntok yung panga mo? Ba't ko siya didiligan? Asawa ko ba siya? Kasintahan ko ba? Relax lang. Huwag ka magalit. Nagtatanong lang eh. Nakatingin ito kay Mirasol na kunway nag-iisip. Kala mo talaga may isip. Ang ganda niya pala kapag bagong ligo. Bagong ligo kasi si Mirasol ngayon. Siguro na makita nito na wala na siya sa library ay nagtungo ito sa kwarto nito at agad na naligo. Ano kayang sabon na ginamit niyan? Dati mas maputi pang itlog ko dyan sa sekretary mo pero ngayon wala na sinabi itong itlog ko sa kulay niya. Yan ba ang totoong itsura niya, dude? Bakit hindi siya tanungin mo? Mirasol, talaga bang nagbabago ang itsura mo kapag bagong ligo ka? Huwag ka magagalit ah. Ito kasing kaibigan ko nahihiya magtanong sa iyo. Kaya ako na nagtanong para sa kanya. Masimple niyang pinisil ang pisngi nito. Napakasinungaling talaga nito. Mas maganda po ako kapag hindi naliligo, Sir Mateo. Tugon nito. Dude, mas maganda daw siya kapag hindi naliligo. Bulong nito sa kanya na akala mo hindi niya narinig ang sinabi ni Mirasol. Pwede pala yun, dude. Kapag ba hindi ako naligo, mas lalo ako magiging gwapo. Kayong dalawa na lang ni Mirasol mag-usap dahil matutulog na ako. Yung kape na tinitimpla niya ay ikaw na lang din ang uminom para hindi masayang. Hindi ko pa nga ubos tong kape ko eh. Angal nito.
Sana hindi ka nalang nagpatimpla kung inaantok ka na pala. Sarap talagang busalan ang bibig mo, no? Kumuha siya ng tinapay at sinalpak niya iyon sa bibig nito bago siya nagmamadaling umalis. Sa library siya dumiretso at doon niya piniling magpahinga habang nag-iisip ng malalim. Iniisip niya kung paano gumanda sa Mirasol ng ganoon. Talaga bang uminom ito ng beauty potion? Hindi kaya dati na itong maganda at nagkunwari lang ito na pangit? Ang pagiging mangkukulam kaya nito ay totoo rin o gawa-gawa lang din ito? Nilak niya muna ang pinto para walang asungot na makapasok. Kapag nalaman niya na hindi ito totoong mangkukulam kagaya ng sinasabi nito, ay parurusahan niya talaga ito ng malala. Sir Kevin, pakibuksan po ng pinto dahil may daladala po ako. Wika ni Mirasol habang bahagyan itong sinisipa ang ibaba ng pinto niya. Dinalhan ko po kayo ng almusal para bago kayo matulog ay may laman po ang tiyan nyo. Inaantok na ako, Mirasol. Pagsasinungaling niya. Mamaya na lang ako kakain kapag nagising ako. Hindi pwede. Pasagaw nitong sabi. Hindi pwedeng matulog ka na walang laman niyang tiyan mo dahil baka magka-ulcer ka. Sobrang kulit naman ng babaeng ito. Kahit na gumanda na ito ngayon ay hindi pa rin nagbabago ang tingin niya rito. Dahil hindi maitatago ng ganda nito ang pagiging mangkukulam nito. Sir Kevin, nangangalay na ako. Sigaw nito pero wala siyang balak buksan nito dahil inaantok na siya. Sigurado naman siya na alis na lang ito kapag nainip ito. Ay, ba't kaya ang kulit ng mga lalaki? Ayaw mo ng santong dasalan ha? Fine, dadaanin kita sa lakas. Napabalikwa siya nang sipain ito ng malakas ang pinto kaya naman wala siyang nagawa kung hindi ang pagbuksan nito ng pinto. Bakit ba ang Hindi na niya naituloy ang sasabihin niya na bigla itong tumingkayad at pagkatapos ay hinalikan siya nito malapit sa mga labi niya. Kain na po. Wika nito at tuloy-tuloy na pumasok sa library niya habang may dala-dala itong tray na puno ng pagkain. Hindi ko kayo hahayaan na mamatay na maaga dahil ayoko maiwan mag-isa. Simula ngayon ay lagi kitang bubusugin ng pagkain at pagmamahal. Napalunok siya na makita niya na tiningnan nito ang pagkalalaki niya. Kaya mabilis siyang tumalikod para hindi nito pag-interesan ng pinakaiingatan niyang kayamanan. Sigurado ka ba talaga na imputan ka? Tanong nito na ikinagulat niya. Yun ba sinabi ng doktor mo? Gawa-gawa mo lang iyon para iwasan kita. Imputan talaga ako. Nautal niya sabi dahil natatakot siya sa mga itinatanong nito. Pwede ko bang tignan? Ang alin? Yung pagkalalaki mo. What? No. This is my own property and no one can see this without my permission. Kaya nga nagpapaalam ako eh. Sige na, titingnan ko lang. Titingnan ko lang kung wala ka talagang kakayahan na magkaroon ng anak. Wala nga. Sige nga, subukan nga natin. Ano? Nababalaw ka na ba? Gumanda nga ito pero bigla naman itong naging mahilig. Pwede ba lumabas ka na? Ayoko nga. Lalabas lang ako kapag nakita ko yan. Inginuso nito ang gitnang bahagi ng katawan niya. Hindi niya ipapakita ang kaisa-isang bagay na inaalagaan niya simula pa nung bata siya kahit mamatay pa siya. Kumain ka na muna pala. Mamaya ko dalang titingnan yan kapag tapos ka ng kumain dahil lalamig na yung pagkain na niluto ko para sa'yo. Salamat na lang pero hindi ako gutom, Mirasol. Wika niya na naging dahilan ng pagtaas na isa nitong kilay. Kapag hindi mo kinain yung mga niluto ko para sa'yo, yari ka sa akin. Pagbabanta nito. Masamang pakiramdam ko kaya wala akong ganang kumain. Pagsasinungaling niya para hindi na siya nito pilitin na kainin ang mga pagkain na ipinapakain nito sa kanya. Kanin, gatas at saka iba't ibang gulay ang nakahain sa ibabaw ng desk niya. Ngayon lang siya nakakita ng pagkain na ganoon kaya ayaw niyang kainin ang mga dinala nito para sa kanya. Hindi na kita pipilitin na ipakita sa akin yan basta kumain ka na. Sad nito sa malumanay na tinig. Masama ba talaga ang pakiramdam mo? Tumango siya. May gamot ka ba rito sa bahay mo? Umiling siya. Okay, lalabas na muna ako para bilhan ka ng gamot. Pagbalik ko, dapat ubos na yan ha? Sige, salamat. Pag-alis nito ay tinawagan niya si Santillan. Mabuti na lang at umakyat din ito kaagad. Bakit, dude? Ubusin mo nga to? Turo niya sa mga pagkain na sa ibabaw ng desk niya. Dalian mo, ubusin mo na. Kakakain ko lang sa baba, dude. At saka para talaga sa'yo yung mga yan. Niluto talaga yan ni Mirasol para sa'yo dahil alam niyang puyat ka. Saan niya kinuha mga to? Sa pagkakaalam ko kasi, wala naman ako stock ng mga gulay sa rep eh. Noong nakaraang buwan pa yan, dude. Hindi nga sana ako kakain, kaya lang hindi naman ako marunong magluto. Sige na, kainin mo na para naman sulit ang pagsasakripisyo ni Mirasol. Pawis na pawis kaya siya habang niluluto niya ang mga yan. Ganun ba? Yep.
Sa tingin ko may gusto sa'yo si Mirasol. Paano mo nasabi? Lagi ka kasi niyang inaalala eh. Sa tuwing gigising ka sa babaeng yun, lagi niyang tinatanong sa akin kung kumain ka na raw ba. Kapag hindi ang sinasagot ko, ay agad na nagluluto yun, kaya lang hindi mo naman kinakain ang mga niluluto niya. Ginagawa niya yun? Oo, mabuti siyang tao kahit mangkukulam siya. Kumbaga, a witch with a heart siya. Sumasama lang naman ang ugali niya kapag matagal ako magbayad eh. Kahit ayaw niyang kumain ay napilitan siyang kainin ng mga niluto nito dahil pinaghirapan pala ito ng secretary niya. Nang sinabi niya na masama ang pakiramdam niya ay bigla itong bumait. Inaalagaan kasi siya nito ngayon imbis na pagsamantalahan. Kung kanina agresibo ito, ngayon ay nagtatrabaho ito ng tahimik. Hindi niya alam kung anong ginagawa nito sa laptop niya dahil nakahiga siya ngayon sa sofa kung saan ito natulog kagabi. Inaantok lang naman talaga siya pero hindi naman masama ang pakiramdam niya. Magkunwari na lang kaya siya na may sakit araw-araw para maging mabait ito sa kanya. Inaantok na ako. Narinig niyang usal nito kaya naman nagkunwari siyang natutulog. Maya-maya pa ay naramdaman niya mga kamay nito sa noon niya. Inaalam siguro nito kung may lagnat siya. Wala naman siyang sinat. Ano kayang masakit sa lalaking ito? Kinakabahan siya na baka dakmain nito ang pagkalalaki niya. Huwag naman sana. Kapag talaga lumalapit ang babaeng ito ay lagi siyang kinakabahan para sa buhay niya. Ang sunod nitong ginawa ay hindi niya inaasahan. Tumabi kasi ito sa kanya at sumukob pa sa kumot niya kaya naman bigla niyang naibukas ang mga mata niya habang namimilog ang mga iyon. Ano bang ginagawa mong babae ka? Bakit tumiga ka sa tabi ko? Nang akmang babangon siya, hinawakan nito ang leeg niya kaya wala siyang nagawa kung hindi ang humiga ng tahimik habang pigil ang hininga niya. Hindi niya akalain na kasabay ng pagbabago ng itsura nito ay ang pagbabago ng mga ikinikilos nito. Sa mga oras na ito ay tinatawag niya sa isip ang mga kaibigan niya na sana'y mailigtas siya ng mga ito mula sa babaeng nakahiga sa tabi niya. Patulog ka na sa kwarto mo kung inaantok ka na. May hinahon niyang wika kay Mirasol. Imbes na umalis ito sa tabi niya, ay mas lalo pa nitong inilapit ang sarili nito sa kanya. Kaya naman wala sa oras na napausal siya ng dasal dahil sigurado siya na sinasaniban ang babaeng nasa harapan niya.